Business as Mission sa Entrepinoy Espesyal tuwing Lunes alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Ikaw pa rin ay nakikinig at nanonood sa Entrepinoy Espesyal. Dito lang yan sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Muli, ako po si Arwel Mendoza at ang ating palatuntunan ay napapakinggan din sa iba't ibang himpilan ng FEBC Philippines. Dito po sa Patok na Negosyo ay muli po tayong makatutunghay at makaririnig ng isang panibagong kwento sa pagnenegosyo kasama ang ating Entrepinoy at Pinay. At ngayong umaga tuwing Lunes dito po sa ating palatuntunan ay lagi po nating nakakasama ang ating mga kaagapay mula po sa Business as Mission Philippines na kung saan hatid po nila sa atin ang iba't ibang malayang talakayan at diskusyon na may kinalaman sa ating pagbe-business. As Christian business owner, alam po natin na hindi madali ang pagnenegosyo. Tanging ang Diyos po lamang ang nagsusustain at nagbibigay sa atin ng karunungan to do our business in God's way. Mahalaga po na reminder sa atin yan, mga kaagapay. And this morning, isa pong batang entrepreneur ang ating makakasama ngayong umaga. Siya po ang owner ng Overflow at X Athletics. Welcome na po natin. Walang iba kundi si Ma'am Rebecca Lim. Miss Rebecca, good morning po sa inyo. Good morning po. Bati po tayo sa ating mga taga-subaybay at tagapakinig. Hi everyone! Good morning po. I'm Rebecca and I'm 24 years old, an entrepreneur, and I hope that you will learn something for today's episode. Nagkabanggitan na ng edad. Yes po. Pero hindi ko po sasabihin ang edad ko because I feel so old. Mukha naman po kayong bata. Ay, salamat po. Salamat, Miss Rebecca. Kamusta naman po kayo, ma'am? Good po. How about you po? Ay, okay naman. I'm doing good by the grace of God. That's good. At sa mga nakakapanood sa ating live streaming, nakikita nyo po kung gaano kasiyahin si Ma'am Rebecca. Lagi po siyang nakasmile at syempre masayang-masaya ang ating magiging talakayan ngayong umaga. Pero bago natin simulan nito, Miss Rebecca, baka meron muna kayong gustong batiin or i-greet ngayong umaga. Sa family ko po, hi. Hello. Papa, mama. Sa Lim family. Hello po. At syempre sa ating mga kasamahan sa inyong business. Yes, sa staff po namin, sa supervisor namin. Hi, Ate Karen. Ayan, hello po sa inyong lahat. So, Miss Rebecca, hindi lang isa, kundi dalawa na negosyo ang iyong pinamamahalaan. Itong Overflow at X Athletics. So, can you give us an idea para meron ding, para rin sa kabatiran ng ating mga kaagapay? Ano ba itong Overflow at X Athletics? Okay po. So, ang Overflow po is actually super services po siya. So, we're trying to make our clients' life more convenient. So, we started with a water station and then we expanded to a laundromat po. So, we service po sa pag-fold, sa pag-wash, pag-dry, at pag-deliver na rin po. So, everything package deal. Yan. And then for X Athletics naman po, I started it last year. So I'm a second degree Taekwondo black belt po kasi. Wow. And God has put into my heart to make it a business/ministry na rin po, is to teach kids Taekwondo, and not just about Taekwondo po or the sport or physical fitness, but also to bring them to the Lord. Wow. Yes. Anong nauna dito sa inyong negosyo? Overflow or X Athletics? Overflow po ang nauna. Flow. Yes. So ito yung kauna-unahan yung negosyo. Pero bago po kayo mag-start ng inyong business, kayo rin po ba ay naging empleyado rin, ma'am? Actually, kakagraduate ko lang po last year. Okay. So, Anong course ang kinuha po ninyo? early childhood education po. Wow. So, I'm not a business major po. Okay. So kamusta naman yung naging simulain itong Overflow nung nag-decide po kayo na ito, gusto kong gawing business? Okay naman po siya kasi may partner po ako sa business. Oo, may katuwang ka sa Opo. iyong So, pag-business. Yes po. So, I learn through it rin po, doing it hands-on. And then, ilang taon yung interval or yung pagitan nitong Overflow at nung X Athletics? So, ang Overflow po, 3 years na po siya. Okay. So, it started 2022. I was third year college. And then for X Athletics, last year lang po siya nag-start. Last year lang. Yes, last year Nakakatuwa mga kaagapay dahil habang estudyante pa lamang, si Ma'am Rebecca ay sinimulan niya na ang kanyang pagnenegosyo
through Overflow. Kamusta naman yung simulay mo? Kasi you are a student at the same time, you're a business owner. Yes, Ano yung juggle yung time? time management lang rin po talaga. And priorities po. Ganyan. Unahin And talaga. by God's grace. Yes, and by God's grace, Of course. nasusustain at Apo. pagpapatuloy nyo itong inyong pagnenegosyo. And right now ba sa Overflow at X-Athletics, marami na rin po ba tayong mga full-time employees na nakakasama nyo? Yes po. Okay. Sa Overflow po. Okay. At itong ating pag-uusapan naman ngayong umaga, Miss Rebecca at mga kaagapay, ay may kinalaman po sa case study number 9, which is what does God require of business owners? So ihimayin po natin ano ba yung requirements sa atin ng Panginoon bilang isang negosyante. At sabi nga dito 'di ba, ang ating negosyo or anumang meron tayo, hindi yan talaga nanggaling sa atin. Lahat po yan ay nagmula sa Panginoon. And just read itong sinasabi sa Job chapter 12 verses 7 to 10 sa Tagalog po. Sa mga hayop at mga ibon, ikay may matututunan. Magtanong ka sa kanila at ikaw ay tuturuan. Kausapin mo ang lupa at ikaw ay tuturuan. Magpahayag sa iyo ang mga isda sa karagatan at silang lahat ay nakakaalam na ang Diyos ang sa kanila'y lumalang. Ang Diyos ang nagpapagalaw sa lahat ng bagay at ang buhay ng bawat isa ay nasa kanyang mga kamay. So that being so, mga kaagapay, what does God require of us in our stewardship of the businesses He entrusted to us? Siguro mahalagang punto na kailangan nating maunawaan dito, yung acknowledgement na lahat ng bagay ay nagmumula lamang sa Panginoon. Kasi 'di ba sa social media, Miss Rebecca, nakikita natin na yung iba sinasabi nila ay sumakses ako hindi dahil sa Panginoon kundi sa sarili kong kakayahan. Sa ganung mga idea or mindset, Miss Rebecca, ano yung masasabi mo? Ano yung reaction mo sa mga ganong nakikita natin over sa social media? Di po kasi nila alam na lahat ng bagay ay galing lang po sa Diyos. So, as business owners po, we should be humble. Yeah, we should be humble because we know that it's not us or yung dahil po sa gawa natin, kaya tayo successful. Pero really, everything is by God's grace. Kasi if you really think about it, God can just take it away anytime. Like your success and everything. Kahit kailan niya Just gusto, one snap po, Opo. kaya po niya tanggalin. Kaso lang, gracious po siya and He blesses us po talaga. And everything, all glory and all our successes, yung achievements po natin, everything, we should point it back to Him kasi siya lang po talaga ang source naman. Yes. Siya ang ultimate source. Yes, ultimate Oo, source. ng lahat ng meron tayo. That's why we should acknowledge na, Lord, kung wala ako nito or kung meron man ako nito, dahil ito sa inyo. Yes. Kumbaga, ini-enable lang tayo ng Panginoon, ini-equip lang tayo ng Panginoon. Sabi nga rin sa Proverbs, diba, He is the one, no, kung bakit tayo nakapag-accumulate ng ating wealth. That's why it's very important na i-honor natin at ibigay natin sa Panginoon kung ano yung meron tayo. At isa na dito yung ating pagnenegosyo. We must do our business kasi ito rin yung worship natin para sa Panginoon. At ito nga, sa ating case study, meron lang na shinare dito na isang situation or iklian ko na lang mga kaagapay dahil meron nga dito na isang negosyante na nagtayo ng kanyang chemical company. At syempre, alam naman natin, Miss Rebecca, di ba, when we say chemical, hazardous yan. Hindi yan ligtas. At ang nangyari dito sa ating case study, yung ating negosyante dito ay nagkaroon ng problema in terms of production dahil yung kanyang mga empleyado ay takot na rin na pumasok sa ganitong negosyo dahil nga hindi to magiging magandang effect or may hindi magandang effect sa kanilang pangangatawan. So na problema ngayon yung isang negosyante, naku, paano ito? Ang dami kong mataas yung demand. Maraming deadline na kailangang i-meet at may maraming kailangang deliverables na kailangang ibigay sa mga kliyente. And now, pumasok naman dito yung mga tinatawag nating legally documented workers. Ito yung mga foreign workers na nanggaling sa isang bansa pero ang nangyari ay nagkaroon ng problema, natanggal sila. Ngayon, dahil wala na silang mahanap na mapagkakakitaan, pumasok sila dito sa kumpanyang ito. At ang catch dito, Miss Rebecca, gusto nila na pumasok dito kahit na 20% na mas mababa ang kanilang magiging sweldo compare sa mga local workers. And ikaw, as business owner, advantage yun. Diba? Parang opportunity yan. Sige, pumasok kayo dito at paborto sa akin kasi kailangan kong bayaran kayo sa mas mababang sweldo. Pero, ang catch din dito,
Christian ka na. Nakakilala ka na sa Panginoon. At habang ikaw ay nagbabasa ng kanyang salita, ng salita ng Panginoon, nabasa mo itong Micah chapter 6 verse 8. Sabi dito, He has shown you, O man, what is good, and what does the Lord require of you? To act justly and to love mercy and to walk humbly with your God. Now, as we reflect dito sa ating case study, Miss Rebecca, ang ganda nung sinabi, and to walk humbly with your God. So, what does it mean to walk humbly before the Lord, lalong-lalo na ikaw ay isang negosyante? Yes po, to walk humbly before the Lord. First of all, is to accept rebuke. Yes. Yeah. Kasi as you see po sa case study, nabasa po natin na nagbasa siya ng morning devotion and then dun po siya kinausap ni Lord. Yeah. And ano po gagawin niya next? Is the person going to disregard it, or will they accept rebuke and apply what they have learned po? So walking humbly before the Lord, there are times hindi naman po tayo perfect, diba? And there are times na we make wrong decisions, and for sure God will rebuke us as Christians, or mafe-feel natin parang hindi ako at peace dito, or God will use His word to rebuke us. So if we know that God is the owner and we are just mere stewards, boss, sorry po, ganyan, di ba? So, we should have that humble attitude to accept correction from God and also apply what He wants us to do. Yung pag-accept din nung tinatawag nga natin na constructive criticism. Yes. Kasi as business owner, mahalaga din sa atin, di ba, yung feedback. Lalo na kung tayo ay nagsisimula pa lamang sa pagbe-business. And also, ang Lord din ay nire-rebuke din tayo through His word. Kaya it's imperative, it's important na tayo pa rooted sa kanyang salita. At yun din yung challenge natin sa ating mga negosyante na as you do your business, dapat hindi rin nawawala yung ating appointment with the CEO. Sino ba yung ultimate boss natin? Kundi ang Panginoon. Kasi we're just only stewards. Tayo lamang ay mga managers ko, katiwala ng kanyang resources. Kaya mahalaga din na align tayo sa kanyang naisin o will sa ating pagbibusiness. At isa nga po dito, yung kailangan nating maunawaan dito na as a business owner, maraming mga compromises at nandiyan yung mga, sabi nating, negative advantages. So, sa inyong pagnenegosyo ngayon, sa inyong experience, meron ba kayong mga ganitong observations? Or naka-experience din ba kayo na tipo bang, uy, good advantage ito, pero on the other hand, ay, parang hindi ako peaceful. Yes po. Actually, nakaka-relate po ako dito sa case study natin. Pero Yeah. hindi naman po dahil sa hazardous yung ano. Hindi naman Yes chemical po. company. Pero more of dun po sa mga employees namin. Yeah, Kasi okay. since usually mga water boys, galing po sila sa probinsya or galing po sila actually sa isang ministry that kinukop-kop po yung mga street street people po. Street dwellers. Yeah, street dwellers. So, doon po sila galing. Yun po yung background nila. So, they're very eager to work na even if it's underpaid, even if parang abusado sa katawan nila, nagkakarga ng mga galon, mabigat po kasi mga yun eh. So, willing po sila no matter what the pay is or what. Wala ng benefits. Yes po. Makapasok lang, ano? So, ganun po kami nag-start. Pero yun nga po, as we learned more about business, how to do business as God's steward, na-rebuke po talaga ako dun. Na-rebuke po kami ng partner ko na, ay, oo nga, there are also people, they actually need to have wages that they can actually live off of. Yeah. Hindi lang po minimum. Actually, below minimum pa nga po eh. So, yung heart po namin talaga is to give them minimum wage and even more. Yeah. Yes, because our God is a generous God. And paano nyo po mabibigay yung love ni Lord? Paano po nila makita yung love ni Lord sa amin kung hindi po namin sila babayaran ng tama? Hindi tayo nagiging fair Yes. sa ating treatment with our employees. And after nyo pong ma-rebuke, ano na yung mga sumunod yung steps para ito mabigyan ng fair treatment ang inyong empleyado? So, yun po, as I said, we should apply na po agad kung ano yung natutunan. Agad-agad. Yes po. Actually, sa una sabi ko, Lord, small business pa lang naman po. Pwede Actually, po ba? yun ang mga rasonan, Yes. yung mga excuses ng ilang negosyante. Opo, like Lord, next time na lang po, pag medyo malaki na yung kita, kaya na. No, double na yung profit. Opo, actually, hindi naman po talaga namin kaya, to be honest, nung una. Pero it's by faith nga po and radical obedience. Radical obedience. Being intentional. Yes po. Now, Lord, kahit di pa po namin kaya,
pero alam namin that you will provide for our needs. So, we'll take that step po. So, we did. We increased po yung wages nila. And God is so faithful because He continues to supply for our needs. Yes, like, napansin po namin na tumaas talaga yung sales. Wow. We're not doing it for that po. Pero when God sees your heart that it's right, that you want to obey Him, even if hindi po siya reasonable, and He will really bless you more. Indeed, there's a blessing in obedience. Malinaw na malinaw yan mga kaagapay. At the more na tinitreat natin yung ating employees ng maayos at ganun din yung ating mga kasosyo o partners sa business, dyan din pumapasok yung sinabi din sa Micah chapter 6 verse 8 na justice and righteousness. Mahalaga yun, di ba, Miss Rebecca, bilang isang negosyante at sumusunod tayo sa Panginoon, andon yung justice and righteousness. Now, what is justice and righteousness in business and how does it look like in the marketplace? Sige nga po, bigyan niyo po kami ng idea paano ba natin i-apply yan, yung justice and righteousness sa pagnenegosyo. Yeah, so first of all po is how you treat your employees. Na it should be fair po, no matter what their backgrounds are. Kasi si Jesus naman, di ba, how He treated people, He didn't see people na parang, kung Jew ka. Kung Greek, diba, there's neither Jew nor Greek, sabi sa Bible. Everyone was equal in the Lord's eyes and He loved everybody the same way. So the same way po sa amin, we treat our employees equally. Like, hindi, kahit po ano yung background nila, we still love them the way Jesus would. So that's how we apply po. Yes, at doon na rin papasok yung righteousness na ibinigay sa atin ng Panginoon. At the same time, the more na we treat them right, andun din yung justice. Kaya mahalaga as business owner na hindi lang po natin iniisip yung pansarili nating interest, yung pansarili nating kagustuhan, kundi paano nga ba nagiging blessing yung negosyo nyo? Kasi katulad din ng mga nabanggit nung ilan nating mga naging previous guests, sabi nila, sinasabi nga natin na ang business na ito ay para sa Panginoon, pero paano nga ba natin ginagawa yung negosyo? Nagiging align ba yon? Napiplease ba ang Panginoon sa ating pagbibusiness? So, it's a reminder sa atin, mga kaagapay, na tayo as entrepreneur at entrepreneur, naka-align tayo. Hindi tayo nawawala sa disenyo ng Panginoon sa atin as we do our business. And kayo nga part na rin ng Business as Mission Philippines together ng inyong fiancé, na isa ring negosyante. So, how BAM helped you na mabago yung inyong perspective sa pagnenegosyo? Yun nga po, as in, yung the Lord is the owner and I am the steward. Yun po yung main na tumatak po sa akin. Yeah. And also through the modeling of the BAM leaders, yung nakakakita po kami ng mas wiser sa amin and bigger companies that actually radically obey the Lord. Yeah. And when we see those po, parang sobrang nai-inspire po kami as the next gen entrepreneurs po. And when we go to BAM conferences, when we listen to their stories, we get inspired to do the same po. And to make them as a role model and as an example in our business decisions as well. So, a few things that I've learned is yun nga po yung fair wages, to really give the employees more than enough for them to live on off. So, and also to close on Sundays, to give the Lord honor. Yes, Sabbath. Sabbath day. And we also applied that po. And God is really faithful. He blessed us even more po. Even if Sundays was one of our best days sa water and laundry, kasi dun yun po yung time Yun yung na, peak. yes, yun po yung time na nagpapalaundry yung mga tao. And sabi namin, Lord, sure ba tayo dito? Pero when Paano nga ba yun? Yes po. Noong una, parang hindi namin sure. Pero nung nakarinig nga po kami ng stories sa mga BAM leaders po, na that they do the same and they're actually bigger companies, parang na-shock po kami. Okay, Lord, I'll apply this in my life, in our business. And when we took that step of faith, the Lord was really faithful po. Yan. Naalala ko tuloy yung Matthew 6:33, di ba? Seek first the kingdom of God. Kumbaga sa lahat ng ating ginagawa, put God first. Amen. Kasi kahit na minsan
nakaka-tempt na wag na tayo magpahinga. Ang mahalaga, kumita tayo ng malaki at mapaunlad nating negosyo, pero hindi po eh. Even nga si Jesus, 'di ba? Nagpahinga, ang Diyos nagpahinga. Tayo pa kaya na kanyang mga anak hindi tayo magpapahinga. Hindi po 'yun ang nais o kalooban ng Lord sa ating mga negosyante. Tayo po ay tao lamang at meron tayong limitations. That's why ang gusto rin ng Lord ay nagpapahinga tayo at we are resting sa kanyang presensya. Yes. That's why yung Sundays, 'di ba, mahalaga talaga na nilalaan natin 'yan para sa ating panahon para sa Panginoon. At sa inyong negosyo, dahil ito ay halos kasi simula pa lamang yung Overflow at X-Athletics, bilang isang negosyante, ano pa ba yung mga plans ninyo? Ano pa ba yung mga nais nyong ma-achieve dito po sa inyong mga negosyo? For now, it's really starting pa lang po talaga. Yeah. As in the Overflow, we're just expanding to a second branch. And then for X-Athletics, we're growing our students, lalo na po since summer na po ngayon. So we're Mga training expecting camp ba tayong ginagawa Yes dyan? po, ako po yung mismo nagtuturo. Yes po. Okay. So ganun lang po siya ka-small talaga. Pero when you honor the Lord in small things, He'll bless you with more. So that's what I think po, na even maliit pa lang po ngayon, but if you are faithful in little, then the Lord can give you much because you will be faithful also in much. So, yun po. Mga napagkakatiwalaan sa maliit ay napagkakatiwalaan din sa malaki. Basta maging faithful lang tayo sa Panginoon. At nakakatuwa dahil itong inyong negosyo ay hindi lang basta business, kundi ministry nyo nga. Katulad ng nabanggit nyo kanina na tinutulungan nyo yung mga kabataan na ma-divert yung kanilang attention sa sports. So, sa inyo, personally, ano yung naidudulot nito sa inyo? Ano yung parang nagiging impact sa inyo? Kasi may mga natutulungan kayong kabataan through your business. It's really fulfilling po yung feeling. Like when you obey the Lord, kasi not all of our students pala are paying. Kasi the Lord impresses on me the particular students or specific students na i-sponsor mo yan, ganun. Para meron din po silang chance na makapag-sports. And when the Lord says that, I just obey. And then when I see na nag-grow sila spiritually, when I see them going to church na because of this ministry, dahil po sa ministry na to ay nadadala namin kay Jesus, sobrang natutuwa po ako. And not just that, even yung character building po nila, we teach them morals like courtesy, integrity, and perseverance po, yung mga ganong character traits po. Pag nakikita po namin na na-apply nila sa school, pag nagre-report po yung parents nila na hindi daw siya nag-cheating sa school dahil sabi daw sa taekwondo, integrity daw po. Yung mga ganun pong maliliit na testimonies, kapag naririnig po namin yung mga story na ganun, parang fulfilling din po talaga sa feeling na when you obey the Lord and you're bringing children to Him, sarap po sa feeling. Yes. Nakaka-bless. Opo, nakaka-bless. At yan nga po yung sinasabi namin sa inyo mga kaagapay, lalo na yung ating mga negosyante. Kasi kapag itong ating business ay binigay natin sa Panginoon, si Lord mismo magtatanim sa ating puso, Lord, paano mo gagamitin itong negosyo ko para maging isang pagpapala din sa ating mga kababayan, sa mga taong nasa paligid sa atin. At katulad ni Miss Rebecca, sumunod lang siya sa Panginoon. She obeyed the Lord at ngayon, itong kanyang negosyo ay nagsisilbing ministry na rin at through her business ay nakakaakay siya ng mga kabataan para sa Panginoon. And glory to God dahil sa inyong success na meron po kayo sa inyong business. And now, as we end, talagang di natin namamalayan ang time. Ano naman yung challenge nyo or panawagan nyo, lalong-lalo na sa mga katulad nyong kabataan na nag-uumpisa o nagmamanage na kanilang negosyo? I think it's really to start it right na po. Don't think na yung binigay po sa inyo ni Lord na negosyo ay maliit pa lang. Pero yun nga po, like I said a while ago, if you are faithful in little, then you'll also be faithful in much. And the Lord will give you more because you obey Him in the little things. So wag niyo po maliitin yung inyong small business, or if you're starting pa lang, it's time na to start it right. Yes, yun po. Start it right at kapag sinimulan ito ng tama at naka-align tayo sa kalooban ng Lord, tuloy-tuloy syempre yung Yes. pag-asenso at pag-unlad ng inyong business. And also, we encourage din, Miss Rebecca, yung mga Christian business owners natin, if they are looking for a community ng mga business owners, join po tayo sa Business as Mission Philippines. Dahil ang layo nito, katulad ni Miss Rebecca at yung iba natin nakakapanayam
panayam. They're all encouraged at sila po ay talagang napagpala dahil sa BAM Philippines ay nagbago din yung kanilang perspective kung paano nga ba tayo mag-manage at kung paano natin gagawin na ang ating business ay ang ating worship sa Panginoon. Hindi po natin wino-worship ang business, kundi ang business mismo yung nagiging tool natin to worship and honor God. So, with that, Miss Rebecca, maraming salamat. Thank you po. At ang aming dalangin ay patuloy pang i-bless at i-expand ng Lord ang inyong negosyo. Mag-ingat Thank po you kayo po. and good morning. Salamat po sa inyo. Good morning po. Mga kaagapay, atin pong nakasama si Ma'am Rebecca Lim, ang owner ng Overflow at X Athletics.